Alleluia, 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 Alleluia. Ang anak ng tao ay dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din man kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay pagpapatuloy ng ebanghelyo kahapon at nakilala natin ang katauhan ni Nicodemo, isang pinunong Pariseo na nais matuto kay Jesus. At alam ninyo, hindi lang niya basta-basta nais matuto, kung hindi nais niya mismong mahanap ang katotohanan.
Sinagot ni Jesus ang kaniyang paghahanap sa pamamagitan ng makapangyarihang pahayag na ito. Lahat kailangang ipanganak na muli. Si Nicodemo, gamit ang makamundong pag-iisip, nagulat at napatanong, paano maipapanganak ang isang tao kung matanda na siya? Ang iniisip ni Nicodemo ay ang katawan. Ngunit, ang tinutukoy ni Jesus ay ang Espiritu. Ang iniisip ni Nicodemo ay laman, ngunit ang tinutukoy ni Jesus ay banal na grasya. Para po sa ating mga Katoliko, ang pagsilang na muli, o sa English, born again, ay unang-una nakapaloob sa sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng tubig, ang kasalanang orihinal na namanapan natin sa ating ninuno o unang magulang ay nililinis. Kaya sa pamamagitan nito, pinanunumbalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. At ang epekto, buhay na muli, bagong buhay. Dahil ang buhay, yung dating buhay na nabahira ng kasalanan, ngayon sumibol ng bagong pag-asa. Bakit dating buhay? Sapagkat nung isinilang tayo, dala-dala natin ang namanang kasalanang orihinal na ito. Kaya nga sa pamamagitan ng pagbibinyag, nililinis tayo at tayo ay nagkakaroon uli ng bagong buhay. Minsan ang sinabi ni Apostol San Pablo na sa binyag, tayo ay inililibing kasama ni Kristo upang tayong lahat mabuhay muli kasama ni Jesus. Hindi lang ito simbolo, ito ay isang espiritual na katotohanan. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tumatanggap tayo ng isang tatak sa ating kaluluwa na nagpapatunay na tayo ay nakalaan para sa Diyos magpakailanman. Hindi lang tayo sumapi sa isang komunidad. Tayo ay inampon ng Diyos at itinuring na kaniyang mga anak. Kaya nga, ang muling pagsilang hindi rin magtatapos sa sakramento ng binyag. Ito ay isang proseso. Magpapatuloy sa iba't ibang sakramento. At sa pagpapatuloy nito, nagaganap ang tinatawag na pagbabago o tinatawag nating metanoia, change of heart. Kaya naman, atin ding masasabi na muli tayong ipinanganak tuwing tayo ay lumalapit sa sakramento ng kumpisal. Dahil sa awa ng Diyos, ibinubuhos niya sa isang makasalanang nagsisisi ang kaniyang awa at habag na kung saan ginagawad ng Diyos ang kaniyang kapatawaran. At sa pamamagitan nito, ang isang makasalanan muling nagbabago at nagsisimula dahil nilinis siya ng mabathalang awa ng Panginoon. Sa sakramento ng kumpisal, binibigyan tayo ng bagong puso, ng bagong kaluluwa, at ng bagong espiritu upang makapamuhay ng tama sa landas ng kabanalan. Muli rin tayong ipinapanganak sa tuwing tinatanggap natin ang banal na Eukaristiya, na kung saan tinatanggap natin
ang tunay na katawan ni Jesus Nazareno. Sa pamamagitan nito, pinalalakas at pinatitibay ang ating kaluluwa at katawan. Kaya naman mga kapatid kay Kristo, ang hamon sa atin sa araw na ito, kung tayo ay ipinanganak na muli sa Espiritu, dapat tayong kumilos na naaayon sa Espiritu at hindi sa laman. Ang Espiritu, sabi ni Jesus, parang hangin. Hindi mo nakikita, ngunit nararanasan at nararamdaman mo ang epekto nito. Dapat makita sa ating buhay ang epekto ng muling pagsilang, ang ating pagkatiyaga, ang ating pagmamalasakit, ang ating kabutihan, ang ating pagpapatawad, at higit sa lahat, ang ating pag-asa sa gitna ng pagdurusa. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.